Ang kwentong ito ay tungkol sa milagrosong tubig part 2. Isang umaga ay nanaginip si Maria, nang kumatok ang nanay niya ay nagising siya. Sa sobrang bilis niyang tumakbo ay pwede na siyang sumali sa Olympics o kaya naman ay makipagkarerahan sa snatcher. Pagdating sa bahay ay dumiretso na agad siya sa banyo. Nakahinga na siya ng malalim nang mailabas ang lahat-lahat pero nagulat siya. Wala palang lamang tubig ang Boyzen na timba nila. Nakalimutan niyang tingnan dahil sa kakamadali niya. Sinubukan niyang buksan ang kanilang gripo kahit na alam niyang wala namang lalabas na tubig. Bobo naman tong si Maria. Hirap ang isang tabong tubig. Sabi niya, pwede na yan. Kaya naman tinipid niya talaga ang tubig na yon. Laking tuwa ni Maria nang makita niya na ang milagrosong tubig. Talagang kakaiba ito dahil ang gripo nito ay bote ng Sprite na 1.5. Agad niyang binuksan ang gripong Sprite at masaya siya dahil nakakita ulit siya ng tubig. Charot lang. Inalala niya ang kanyang panaginip at ito pala ay tungkol sa kanilang tubig. 3 taon na ang nakakalipas nang maranasan ni Maria ang kababalaghan ng kanilang milagrosong tubig. Nagsisi siya at naisip na sana hindi na niya lang inalala pa. Hindi pala mabasa ng nanay ni Maria kung magkano ang bill nila sa tubig kaya pala kumatok ito sa kanyang kwarto. Nagulat si Maria sa bill dahil kahit palaging walang tubig na ibinibigay ang supplier nila ay palaging minimum na 193 pesos ang singil sa kanila. Naalala tuloy ni Maria ang palagi niyang nasasaksihan sa kanilang barangay. Walang tubig sa amin! Mapagabi o araw man, palagi kang may makikita na mga nakahandang timba at iba pang klaseng ipunan ng tubig sa bawat iskinita. Umaga, gabi, hapon at ang pinakamasaklap ay sa madaling araw. Kailangan magbantay ng mga taga-barangay Emmanuel ang pagdating ng milagrosong tubig. May ibang bahay na hindi nawawalan ng tubig, sana all mahal ng prime water. Kaya sila ang nagpapaigib ng tubig sa may gustong umigib. Iilan sa kanilang barangay ay sanay na sa mahinang supply ng milagrosong tubig, dahil sa 3 taon na itong nangyayari. Ang iba naman ay naghihintay sa truck ng tubig na bigay ng supplier. Pero hindi pa rin ito sapat. Pero sa panahon ngayon na napakainit, dumadaing ang mga tao na sana ay maging maayos na ang sistema. Habang iniisip ni Maria ang kalagayan ng kanilang lugar ay nakaramdam siya ng init, at naisipan niyang maligo. Pagpasok niya sa kanilang banyo, nagulat siya dahil puno ng mga pinaglabhan at tirang maruming tubig ang CR nila. Pero naintindihan ni Maria dahil pangbuhos yon ng ebak nila. Kaya naman pumunta si Maria sa isa pa nilang banyo at nagulat din siya, dahil walang tubig ang kanilang mga timba at ipunan ng tubig. Stress si Maria, kaya tiningnan niya kung may tubig ba ang tangke nila, wala rin. Doon ay nagdesisyon na si Maria na ihanda ang mga lagayan nila ng tubig para pumunta sa lugar kung saan madalas napunta ang truck ng tubig para siya ay makapag-igib. Gamit-gamit ni Maria ang kanilang lokbo pero maangas na e-bike sa pagtatangkang pag-iigib. Kita sa mukha ni Maria ang pananabik na makapag-igib para sila ay magkatubig na. Pagdating sa lugar na igiban, wala siyang nakitang truck. Umuwi sa pagkadismaya at lungkot si Maria dahil mainit ang panahon at sinabayan pa ito ng di maayos na pagsuplay ng tubig sa kanilang lugar. Hindi inaakala ng mga kalugar ni Maria na aabot ng 3 taon ang kanilang pagdurusa sa ganitong sitwasyon. Hanggang dito na lang ang kwento. Sana ay umayos na ang tubig nila Maria. Don't forget to like and subscribe. Comment na rin ang hinanay nyo. Baka sakaling mapakinggan tayo guys.